Isa ang pamemeke ng mga dokumento sa ginagawa at iniisip ng iba na madaling paraan para makalusot sa isang transaksyon, lalo kung may kinalaman ang pera sa isang espesipikong proseso. O kaya naman, namemeke ng mga dokumento ang ilan kung may kailangan silang gawin na transaksyon na kailangan ng gobyerno. Pero kung may kaugnayan sa pera ang dahilan ng pamemeke ng mga dokumento, halimbawa ay isang insidente kung saan mismong nagtatrabaho sa bangko ang gumawa ng krimen dahil ginaya nito ang pirma ng bank depositor para makapag-withdraw ng malaking halaga ng pera. Maikokonsidere rin na parehong kaso ito ng mga nagbibigay ng pekeng dokumento para makapag-loan o makautang. Masasabing hindi lamang isang nilalabag na batas kundi dalawa, kaya saklaw ito ng tinatawag na complex crime. Sa insidenteng ito, masasabing ang krimen ay estafa through falsification of commercial documents at nakabatay ang parusang ipapataw sa salarin sa kung aling krimen ang maituturing na mas mabigat. Kung ito ay estafa at malaki ang halaga ng perang nakuha ng salarin, posibleng patawan ito ng presyon koreksyonal hanggang presyon mayor o pagkakakulong ng 4 na taon hanggang 6 na taon. Kung mas mabigat na krimen ang falsification of documents, makukulong ang salarin ng 2 hanggang 6 na taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!